advice or any advice, mga habot sa isipan, may kasimbagan, sagot ka dyan, sagot ka dyan. Marhay na aga po sa Indogabos. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Ninhuli po ta Sabado na naman, iribanan po kita sa loob nin 0 oras, alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Siyempre po, kaibanan ta sa tuyang magayon, kasi matibay na partner, si Ate May. Thank you so much, Abogado Juan, sa imo pong pag-welcome sa Kuya Digdi. And of course, good morning po. Diyos marhay na aldaw ning Sabado po sa satuya pong mga parahinanyog sa 97.5 Bangon Okia FM and sa 95.1 Home Radio. Naka-on-air po kita doon sa 2 radio stations. And of course, live din po kita sa Facebook page, ang Abogado Juan at your service. So, good morning! And sana po safe po kamo, kaibanan po sa inyong pamilya. Kung yaon safe po kamo nagdadalan, sana po safe kamo and nag-enjoy sa every Saturday pong nakakaibanan po nito kami digdi. Siyempre, Ate May, shout out sa gabos sa mga regular listeners na. Kasi pati duman sa mga bagong nakatune in mo niyan sa radyo, siriman po iyan mga nagdadalan sa tuya sa Facebook Live. And of course, we have a late upload sa YouTube channel kan Abogado Juan. Salamat po maray sa inyong padago sa pagsuporta, padago sa pag-antabay, mga kaantabay, ano? Iyan kaya nga punta sa gabos sa mga nag-aantabay sa tuya. Mga kaantabay ta, lugod, day man ka mo magsawa sa pag-iba sa muya, digdi sa programang ini, definitely, kakapurutan po nindo ning karaman, ini pong sa tuyang programang Abogado Juan at your service. That's right, oo. Tangon yan, Ate May, grabe ang pag-urlay-ulay kan mga Pilipino, manungod nga digdi sa vaccine, digdi sa anti-COVID vaccine. Kung magkaroon ka lang, Abogado Juan, kung natatandaan ko, Marso ba ganun yan? Madali, marikaso lang si mga Aldaw, Pebrero, sabi ko garo day ko lang naman si Pebrero. Marso na, kung magigirong dumanta, nagpuon si lockdown, kung di ako napapasala, Marso man. Iyo, actually, pig-declare ang lockdown kan sa tuyang presidente. Exactly a year ago, mga Marso to, March 16 or 17, nationwide lockdown dito sa enterong Pilipinas, sa tuyang nasyon. Alagad, igwa ng mga nagkairinot na ibang nasyon. Of course, sa China, Wuhan, as in, iba pang mga lugar sa luwas ng Pilipinas. As in, gulpi kitang mga OFWs. Siyempre, may mga nagdadaralan dyan. Hello, sa mga unsung heroes kang sa tuyang nasyon. Lalo na niya na pandemic, wala na marayang kontribusyon po nindo ng mga OFWs para po makasuporta sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, dito sa Bicol. Urog na po ang mga health workers, mga nurses. Kaya nagkasiribot man ang mga pharmaceutical companies worldwide para makadevelop ng vaccine. Tanganing mapugulan ang urog na paglakop kan pandemyang ini na grabing maray ang danyo sa buhay asin sa ekonomiya kan mga nasyones sa enterong kinakban. Ngunyan, ang sa tuya pong pag-uurlayan, may diretso daw ang gobyerno, ang estado, na ipirit ang pagbakuna sa tao. Sa mga tao. Sa mga tao. Sa publiko. As in, vis-a-vis, sa diretso man kang mga tao, mga individual na tao, na magpili man kan sa indang desisyon. Din po daw yan, respetuhon kan gobyerno sa indang desisyon, kung matugot sila o dahi. Ngunyan may mga pronouncement, WHO and of course the national government na best day ini sa mga may edad na 18 to below 60. Yan ang the best na pwedeng bakunahan.
And among this, within this age bracket, iinuton siyempre itong mga health workers and frontliners. Tano Ate Mita, sinda ang Yung ang inuton? mas ang risk nila sa hilang. Sila ang nagsisurvey. So sila ang madaling maulakitan. Okay, number one, they're the most exposed. Exposed. Ninulita, yaw sila sa hospital setting o sa mga clinic, sa mga matataong lugar, sa barangay, mga health workers, mga nurses sa mga ospital, as in mga doktor, siyempre. Sinda ang inot na nakakaatubangan kan mga pasyente. And of course, all things being equal, bakong pasyente, siyempre, may mas halangkaw na risk na pwedeng carrier ang pasyente kaysa itong tao na yaon lang dyan sa luwas. Madyan yan sa ospital, tayo yung kamatian. Hanggang day pa na da-diagnose kung ano ang sa iyong kailangan, there's always a possibility na pwedeng carrier yan. So, they're the most exposed. Ikadua, dapat proteran ang sa idang buhay. Ninulita, dapat nga rin maggulpisin na. Grabe ang pangaiputa. Para maatindiran ang kailangan na ni of pandemic proportions. So, kung data sila poprotiran, di mabawas ang sa tuyang health workers, mga frontliners, of course, frontliners, bako lang health workers, itong mga nasa publikong nagsiserve, mga police, siniba pa, na-expose man sa interaction with the general public. So, iyan po ang katuyuhan. According to the police power of the state, particularly under Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Section 5. Ang pagmantinir po kan pasiorden, ang pagprotehir kan pigapod ng life, liberty, and property. Buhay, libertad, asin propiedad. Iyan ang pagpaurog kang karahayan kang kagabsan. Iyan pigapod ng general welfare. The promotion of general welfare is essential to the enjoyment of the blessings of democracy. Dapat ang pagresibi kan mga balaog kan demokrasya, yaon sa kontrol kan sa tuyang estado kan gobyerno, para maprotehiran ang karahayang kagabsan. So, yun man yan ang pigsasandigan, kan diretso, kan gobyerno, na magkaigwaning mandatory vaccination. Para din po maglakop ang kailangan na ini. As in, maprotehiran ang publiko, ang mga Pilipino. Alaga, di ko man po mga nag-aagrangay. Paano pa nang kunhabo ko ba? What about my right as an individual citizen? Under the Bill of Rights of the Constitution, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, isimplify ta. No person shall be deprived of liberty without due process of law. But sabihon, ang sakuyang diretso na magpili kan muya ko o gusto ko, kamautan ko, para man sa kuyang sadiri. Iyan dapat respetuhin man kan estado, kan gobyerno. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-579
0917-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Legal advice. Bertagirani kita mga kantabay sa programang Abogado Juan at your service. Kay Iwanan po si Abogado Juan and si Ate May. Once again, good morning po sa mga kaka-tuned in pa lang sa ating radio stations and kakadalang pa lang sa Facebook Live. Alright, so aramon ta mga kaantabay ang sa tuyang Segun sa Latin ngunya na Saturday. Abogado Juan. Ate May, mga kaantabay, ang sa tuya pong Latin maxim, ngunya na aldaw na Sabado, ngunya na Simana, iyo po ang Dum Spiro Spero. While I breathe, I hope. Habang naghahangos, may paglaom. Ibaga talaga, Ate May, ano? Dawa, grabe ng kailangan kung talagang naghahangos pa man, permina na yaon ang mahal na Diyos. Ayos. Yaon ang siyensya na pigtauman kan mahal na Diyos para magkaigwa ng pag-asa, paglaom na may padagos ang buhay dito sa kinaban. Tama ka dyan, Abogado Juan. Aram mo ang Abogado Juan, ang hope or ang paglaom. Garo yan sunlight na naghahali ng fear, naghahali ng mga duda sa satuyang mga puso. As in, digdingan sa pig-urlayan tangon yan, ini manungod nga sa vaccine, ini garo sarong paglaom, habang kita yaon pa, naghahangos, kita baga may paglaom na day kita matamaan kay ini yung pandemyang ini, day makadanyar sa satuyang lawas, as in sa satuyang buhay. Kaya, ang katuyan talaga ining siyensyang ini, sumpuon talaga ang paglako kan COVID-19, kan pandemyang ini, na sabi ko nga ni kasubago, dahil na nakakadanyar sa tao, sa buhay kan tao, kundi sa ekonomiya. Pag madanyaran ang ekonomiya, paano na sana ang pagbuhay kan tao? Di ang maroro bako lang ang ekonomiya ta, kundi ang mismong salud, ang buhay, kaugmahan kan tao. So, iyan ang katuyuhan kan sa tuyang Latin maximum niyan, Dum Spiro Spero. While I breathe, I hope. I hope. Magayon na Abogado Juan, ang mensahe. Kumbaga, habang naghahangos ka, laban lang. Habang naghahangos ka, padagos lang ang mabuhay. Ngunit Abogado Juan, ang sakuyang kang nakatukaw pa bilang mayor, curious akong maaraman, ano ang sa imong nagigirumduman sa imong experience na nakatao ka ning paglaom sa mga tao? Kasi magigirumduman mo. Ako kay nagtutubod duman sa sinabi ni dating presidente ng Pilipinas, Ramon Magsaysay, the 7th President of the Philippine Republic. He who has less in life should have more in law. But sabihin, kung may kapuan ng tao, o sisay man na tao na igwang pagsakit, igwang kadipisilan, igwang iyan kadipisilan, maging sa pinansyal, o maging sa salud, o sa relationships within family, or with other members of the community. Ninhuli nga ni sa kakulangan, bang iyo, yan kadiinan, for example, physically and even psychologically or emotionally. Iyo yan ang dapat matawan nin pinakahalangkaw na atensyon kan gobyerno, as in kan liderato.
I believe that the mark of a true leader, itong leader na igwang puso, but sabihon, igwang puso duman sa mas nangaipo. Ako, dagdagan ko itong sinabi ni President Ramon Magsaysay, he who was less in life, he or she who was less in life should have more in law. Dagdagan ko, he or she who was less in life should have more in law and more in protection. Because it doesn't necessarily follow na kung yaon ang lay na maprotehir duman sa mas nangaipo na dapat maprotehiran kan estado, kan gobyerno, day na ulugan na iyan lay na yan talaga na implementar. We need more leaders from the local government up to the national government na nakakamati kan tunay na sentimiento kan mga tao. Kung ano ang talagang kaipuhan na masimbagan ang basic na mga pangangiipo kan tao. Ako nagtutubod, Ate May, kaya hinapot mo kaya, di simbagong ko, na beyond building infrastructure, over and above the money that you can spend for bridges, for roads, for buildings, the bigger responsibility of a good leader is to build the human spirit. Ang buhay kan tao bako man sa material. Ang kaugmahan kan tao bako man nahihiling sa material na bagay lang. Sabi baga ni dating alkalde Jesse Robredo, maugmang lugar, the happiness of a place. A place can be called happy kung maugma ang pagmati kan tao. And the leader, the mark of a true leader is a leader, the main ingredient of a good leadership is character. Itong karakter kan tao. Character. Iyan ang dapat mahiling ta sa mga leaders ta po sa national or national level up to the barangay level. Ninhuli ta, kisay pa man malaom para mapalhaba ang kaugmahan asin buhay kan tao. Urog na itong nangaipo asin may katiusan, katikapuhan, kundi duman sa mga taong igwang impluensya, igwang poder to make a difference in the lives of these people. Dum spiro spero, while I breathe, I hope. And the hope should not only begin from just anybody. It should begin from a good leader na tamang mapadara. And the mark of a true leader is a leader who leads by example. Ehemplo. Magdalta po ara dyan, pagkatapos kayo niyong dikit na mga hapot-hapot sa tuyang mga nanunumpungan sa tinampo, kung ano man ang sa indang sentimiento. Yes. And speaking of mga questions, mga kaantabay, kung ka mo mga kahaputan, manunumog sa satuyang topic mo niya na Sabado Abogaduhan, kung uyan ka mo na tugot ka mo na bakuna. Ayan. Anti-COVID. Anti-COVID. COVID-19 vaccine. Ayan. Sili ko pa nga ning nagpaabot sa tuya. Tugot ngayon ako na bakuna. Pero mapili ako kung anong brand. Kung anong brand. Yes. Bako itong gusto kang gobyerno. Oo. So, pwede ka mong mag-post or pwede nindong i-type dyan sa Facebook ta o kaya i-text sa 0929-259-5441 and 0927-431-3899. Kamu ba matugot na magpabakuna o pwede gusto mo pong maaraman ang sa indong mga opinion. Asin, sa programa. kung ano ang gusto nitang brand. Teguhan ni nagapot. Ang gusto niya Pfizer. Oh. Abo niya daang Sinovac. Sinovac. Ako nga gusto kong Linovac. Iba kay Harula ba? Speaking of Linovac, ang matibay pong magibong Linovac,
taga dyan po sa San Felipe. Si dating kagawad Isong Barcena. Hi, kagawad Isong, shout out. Good morning po. So, dogon ta na po, dalanon ta, ang sentimiento kan mga ordinaryong mga namamanwaan, taga-antabay, kan abogado Juan, at your service. Mapabakuna ka po. Ay, di po ko mapabakuna. Paano po? Gulpi ang mga sintomas baga kang bakuna. Kaya makararaya po baga magpatadlok. Habo ko po magpabakuna, pero naniwala man po ako dyan sa bakunang yan. Kaso lang, habo ko lang talaga. Yung takot ko lang magpabakuna ka. Grabe kayo bukang sa edikit akong nahiling sa Facebook na mga butlig-butlig sa hawak. Eh, paano kung day marahay? Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Nakakasal po ba ka mo magparaluwas o magnegosyo? Actually, pag sa ano man lang po, sa mga bako maray matao, dahil man maray. Basta as long nga si mga apod ka na ito mga minimum na health protocols na susunod na, wearing face mask at face shield. Dahil man po. Ano ba ang pagtubod nindo sa COVID? Nakulong po kaya akong nababasa mga ano. So, para sa kuman po, ang COVID is malilikayan man, basta mag-iingat lang. Pero itong kayo mga nababasa ta na masyadong delikado da, pero garudain man. Kung sakali po, mapabakuna po ka mo. Well, of course po, mapabakuna pag available na sa to. Pero, dahil man po basta-basta na pag available na is, ano, siguro, dahil ko man yan, na-prioritize na ako, siguro ma-observe mo na ako kung ano mga, siyempre may choice of brand din ako. So, siyempre, observe ko, maski sabihin tanong si mga magagayon na klase, pero pag nakakabasa man ako ng mga magakanos na feedback, so mag-worry ako siyempre na itong piliin ko. So, siguro, sa later part na lang siguro, this year, ganitong available. Po, baka mo magparaluwas, ganyan, magnegosyo. Ay iyo po, nahandal simple ta, buhay tayo mo may. Kaya lang, kaya po ata magluwas. Paano na kita kayo makanegosyo? Ano po ang pagtubod nindo sa COVID? Ay makatakot. Daday ta po nahiling ang kalaban. Nahiling ta, maiwasan ta. No. Kung sakali po, mapabakuna po ka mo. Ay sarabay kita ma'am. Ta kung ano epekto, di daramay damay na. Iyo baga, ay kung magadang ko di. Hira ko man. Ay, sabi na nga, maray na po yan, taigwa kay Samayo. Ang Pinoy baga pag libre, sige. Mali mo kung kagadanan na to, di ribanan kita. Okay yan ma. Magayon yan. Kung baka mo magparaluwas, ganyan. Dahil ng gayo. Paano po? Pero mayo naman baga. Ano po ang pagtubod nindo sa COVID? Scam. Kung sakali po, mapabakuna po ka mo. Dahil po. Paano po, dahil? Takot ako sa inject.
Sir, nahandle pa po. Baka mo magparaluwas. Ako di ko nandal, basta may Christmas ako sa di ko nga nang mag-fisil, sa ilang ko sa yan lang harong mi dyan. Ano po ang pagtubod nindo sa COVID? Ay, pagtubod ko sa COVID talaga, kung hindi ka magbigay, hindi ka tamaan. Tanga bumbuha niya sa BMCL. Off duty ko niyan. Habo kayong paluwas yung talagang tayo mag-Christmas. Dawa, ano nang akit ko, 29, 25, duwa man lang yan eh. Dalagan nila kami paluwas na din. Kung sakali po, mapabakuna po kamo. Ay, habo ko pag sinabi sa Sinovac, dito ko. Tano po? Kasi ikaw kung mamating dito ko. Baka dahil dapat kumata. Pero pag iba, hindi ako magpabakuna, lalo na itong Pfizer. Mas gusto ko ito. Kung libre. Kung libre. Kung dahil talagang hindi ko mapabakuna, anong ibakal ko ng Pfizer? Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Pakikipag-ulay, pakikihampang, pakikihumapot ni Abogado Juan sa Juan on One. Legal advice. Ngunyan po, makakaulay ta sa rong ekspertong doktor, sa rong infectious disease expert, as in head kan infectious disease unit kan Bicol Medical Center, si Dr. Joey Ranyola. Maray na daw po sa imo, Doc. Maray na alaw tabi, Attorney John. Bali po, ang tiga kakaulay mi kangunyan, ninhulita po ang sulusulong infectious disease doctor o expert dito po sa tuyang lugar. As in, grabe na po baga ang urulay manungod po sa bakuna dito po sa anti-COVID vaccine. As in, aram miman na ika po ang saro sa nainot na natudukan kayan bakuna. Kumusta man, Dok, ang pagmati? Subago makaugmang maray no na after ko magparahalat-halat kaning bakunang ini, finally nag-abot manggiraray and nakapabakuna na ako subago no. So may actually akong nakuang side effect no kang ano, except syempre ikaman daw tusukan, makulog talaga no. Makulog sa braso. But other than that, si may inexpectang mga possible na allergic reactions, may mantabi kitang namatian. Dok, saro kayo yan sa mga tatakot baga o apprehensions kan sa tuyang mga kay manwa. Yan nga ning manungod sa mga side effects, yan mga allergic reactions. Tagulbi baga nagluluwas sa social media sa ibang nasyon na igong mga allergic reactions minsan. Kaya may mga side effects. Kung minsan nga, data aram kung totoo o fake news na talagang igwang mga nadadanyaran talaga daw para paano. Totoo tabi, Doc, na igwang siring kayo ng mga pangyayari?
Well, gabos man tabi mga bulong, may mga side effect kitang nahihiling. Ano, mayo man tabing bulong or bakuna na perfect, no? But ini mga side effect na ni, mga common lang naman na nahihiling ta sa mga pagbabakunahan, ano? But sa ngunya, no, tawag ko kamo example sa BMC nakapagpabakuna kitang for today, no, 19 employees, no? Mga doktor, mga nurses, saka mga ancillary personnel, ni isa ro may nagkaigwang allergic reaction or any untoward events na nangyari. Sa NICC Doctors Hospital, nakapagpabakuna kitang 100 personnel, no? Mga doctors, nurses, and then allied services din. Maski sa ro, nag-develop ng allergic reaction or any side effect na matatakot kita or kepuang kitang mahandal. Doc, kumusta ang COVID ward dyan sa Bicol Medical Center? So paglaog kang compared to a few months ago, asin ngunyan, naggulpi o nagdikit na ang mga confinements dyan sa COVID ward? So paglaog kang mga middle of January, nahiling tanan na luway-luway na nagbabawas. Mas dako lang nag-uuli na kaysa sa naglalaog, no? Presently, igwa kitang anom na pasyente, pero naaraman ko today na may igwa kong may malaog na tulo na malipat. But relatively, kadikit na siya, no? Mas manageable na. In fact, si duwaming wards, pigsarado mina, tanganing taday na may kulang ang pasyente and para ma-renovate na din, maayos, in preparation kung sakaling madakul pa. So, But sabihin, Doc, COVID-19 or ini mga variants kani are here to stay. Kaya nagpe-prepare ka mo kang facilities for future use. Yes, iyo tabi, no? Sa hiling ko, di pa man initulos matatapos o mauubos, no? Kaya puhan magpabakuna talaga kita, tangan makatabang sa pagpundo kaning pandemyang iniyo. Initabing mga bakuna, Doc, na pigturudok sa Indo sa BMC and other health and frontline workers sa mga health facilities dito sa Ciudad de Naga. Ano tabing brand iyan, Doc? Anong brand kang bakuna? Okay. Ang nag-abot sa to ang available man lang right now baga si Coronavac, no? Nagibok ng Sinovac, no? And then may nag-abot na din AstraZeneca, pero sa ngunyan, ang nakaabot pa lang naman, ang pig-roll outcome national government is si Sinovac. So ito ang ginamit for vaccination ng mga healthcare workers sa BMC as in sa NICC Doctors Hospital. Bali, Doc, iyan Sinovac, pero ang doses yan, 1 dose or 2 doses? Ang Pfizer baga, itong pinakainot na nag-roll out kayan sa US, 2 doses. So yung Sinovac, 2 dose regimen man ini, no? So first dose and then ang second dose after 4 weeks. Doc, ang itong positive effect sa lawas kayang bakuna, itong immediate na namamatian mo? Actually, mayo man. No? Some biological reaction? Oo. Mayo man tabi. Doc. Oo. Mayo man tabi. Immediately, pagkatusok sa imo, makaman mamamatian. No? So how about Doc, emotional or psychological reaction? As a front baga, talagang kakaulay mo ang gabos sa mga COVID patients. Well, so bago nahihiling ko si mga nagpapabarakuna, talagang grabe si enthusiasm na magpabakuna. No, lalo na si mga kairiba kong mga doktor, talagang maski de pa ninda oras kang schedule ninda, yaw na, gusto na ninda magpabakuna. So, I think emotionally excited ang mga tao, si mga frontliners na magpabakuna. Ako personally talagang naugma ako na finally mababakunahan na ako. So ining Sinovac na pig-roll out kang gobyerno, balihali ni sa Department of Health? Yes. Principal agency kang gobyerno na nag-implementar kayan? Yes. Okay. How safe are these COVID vaccines, Doc, as an infectious disease expert? Yeah, like any other vaccines, no? Bago po tabi yan nakakaabot sa human trials, no? Kasi ang proseso kang bakuna halawig yan, no? To make it short, mapun mo na yan sa animal studies para i-assess kung safe, no? Safe saka kung si ginigibong bakuna ay
nag-generate ng antibody. Then pag sa animal studies pa lang pasado na, madiretso na yan sa phase 1, 2, and 3, which is human, no? Bago yan makaabante sa 1, 2, and 3, kabali pirmi assessment dyan sa safety. So, ining stage na ini na ginagamit na sa tuya ng bakuna, talaga ini assured kita na safe. Otherwise, di ini makakaabot sa arog kanina, buong mundo, pigtatawang kaning mga bakunang ini. Bakunang kabayan sa Sinovac. Pareho yan kasi sa Pfizer, si sa AstraZeneca, si sa Moderna. Na kaya nakaabot yan sa pagtao sa mga kadaklan ka mga tao kasi nag-agi na siya sa pag-adal na safe talaga siya. When you say safe, Tabi, Dr. Joey, safe siya sa gabos na klase kang COVID-19. Igwa na kay bagit ang UK variant, itong pinakainot, tapos igwa kitang Brazil variant and South African. So, ano ang masasabi mo dyan offhand? Igwa man daw sirbi ini digdi sa mga variants na ini. Insofar as the experience of those countries are concerned. Okay. When we talk about safety, si bakuna mismo, kung pag tinusok sa imo, itong deka madadanyaran, no? When we talk about yan mga mutations na yan, yung mga variants, ang pag-uulayan ta dyan, si effectivity kang bakuna. Inibang bakunang ini, may coverage pa dyan sa mutation na iyan, no? So, kabali sa pigihiling mo niya, piga-assess ninda na kung iniba, arog si Sinovac, kaya niya bang maprotektahan ang sarong tao kaning sa UK variant o sa South African variant, no? So, kabali ini sa pigihiling, and so far baga, ang pigsasabi mga WHO, ini mga bakunang pigluwasta, kaya niya na labanan ining mga variant na ini na nagluluwas niyan. Okay. Sa age range, Tabi, Doc, ano ang talagang dapat inuton? Pigsasabi kaya ba kang IATF, DOH, between 18 to 59 years old. Personally, as an expert, do you agree na iyo talaga yan ang age range na iinuton? Well, itong age range na tinao, it's because iyo to si pigtaong studies kang particular vaccine. No? Halimbawa si Sinovac, 18 to 59 years old, kasi si pag-adal ninda, pag-gibo ninda kang bakuna, nag-concentrate sinda naman sa age group na ito. Igwas sindang pigbalik ang mga naggigibo sinda kang studies kaning bakunang ini na more than 59, kaya lang nasa 5% lang ang population. Okay. AstraZeneca, kaya niya pigsasabing pwede sa elderly kasi during the studies, igwas sindang 9% na pig-adalan na arog katong edad. So kumbaga naging cautious lang si FDA recommendation kay Sinovac, pigihiling ninda si studies na dengayo dakul si pig-adalan, pero itong mga pig-adalan na to, man nagsasabi na delikado sa inda. So kumbaga, si FDA, hiling niya talagang malis papeles, siya nagtaong blanket na authorization na sige, tao ta sa gabos. So bako, so talagang may hiling ta, pig-adalan ninda. Doc, may nagluwas na news na itong original COVID-19 virus, bali nasa 90 to 94% garo itong, halimbawa, Pfizer. Tapos itong AstraZeneca, garo arog bangkayan, 80 to 95%. Dahil lang ako sigurado sa itong efficacy. Pero kang in-apply itong AstraZeneca sa South African variant, nagbumilaba sa 10%. Ano ang reaction mo duman? Nagsasabi ba kung yung si WHO na di pa madatapos si pag-adal kadto? So ang pagsasabi ninda na may coverage pa manggiraray. So garo di patapos ang debate tungkol dyan kung talaga si AstraZeneca pwedeng gamitin sa South African variant or not. Okay. So although nahiling ta sa bareta si South Africa, pull out niya na talaga, no? Ayun. Na siguro na sinda. Pero syempre prerogative man ninde. So halaton ta siguro kung anong magiging final decision kang WHO. Ang nakukuha ko po sa imo, Doc, all things being equal, mas maray na may bakuna. Inot na inot man siya. Yes. Adverse effects in terms of promoting the immunity from or yan laban diyan sa COVID. Is that what you're saying, Tabi, Doc? Yes, no. So kumbaga, halimbawa, ika frontliner, no, doktor ka, nurse ka, no?
every single day you see patients. And every single day na naghihiling kang pasyente na makang proteksyon, it puts you at risk. Bakulang ika, si pamilya mo. Pag-uuli sa harong. Pag-uuli mo sa harong, di ba? Mhm. So, kung makang bakuna, ang sa imong risk is 100%. Kung nagpabakuna ka na, assuming si Sinovac, ang pagsasabi nila 50.3%. So, igawa ka na at least protection. May panglaban ka, may pangsangga ka. Kesa 0%, ano? Kesa 0%, di ba? Kesa 0%. Doc, ang samuyang programa, Abogado Juan at your service, naglakaw-lakaw, tapos nag-interview ng mga tao na sasabat sa tinampo. Majority sa inda medyo apprehensive, They sinda gayo they sinda gayo kumbinsido na dapat magpabakuna. Ang COVID mo niyan, medyo day naman sinda gayo natatakot. Ano ang pwedeng maging reaction mo diyan, Tabi, Doc? Dakul kaya talaga nagluluwas ng mga bareta na yung bakunang ini, baku magayon, dapat didig kita sa magayon na arog ka ini. So, kumbaga, dakul factors na nakakadagdag sa pag-isip ninda. Dahil ba kung gusto sabihin na nagbababa ang kaso ngunyan, okay na dahil na kita magpabakuna. No? Isipin mo, sa Manila ba nga medyo nagbaba si kaso kung nakaaging bulan, pero ngunyan nagpupunan man maglangkaw. So, kuhan lang sa ron tao magpuon, no? Kang hilang para mahawaan ang kadaklan. So, bakuna manggiraray, no? Sabi ko nga ni kayan, kang nagpuon ining pandemya, sige kitang pangadji na sana magkabakuna na. Ngunya na yaw na ang bakuna, ang pinapangadji tanaman lugod. Sana magpabarakuna na ang mga tao. Okay, Doc. Given the limited supply kaining mga bakunang ini, halimbawa, Pilipinas, we can't afford. Bagong araw kang US, talagang milyon-milyon. First 2 weeks, 4 million ang nabakunahan. Then the succeeding weeks, 100 million nga ni ang target ni President Biden. President Biden in the first 2 to 3 months. Sinda kaya, sinda pagbakal ning bakuna. Yes. Sa parte kang Pilipinas, ano ang dapat gibuon tata? Arukin Sinovac, may part na garo donated, tapos may binakal kitang AstraZeneca, tapos nagbabakal pa kita sa Pfizer. Ano ang dapat gibuon ta given the limited resources of a poor country like the Philippines, Tabi, Doc? So, dyan naglalaog itong ginibong prioritization list ng national government, ng DOH, tanganing kumbaga, ma-apportion na tultul kung sisay dapat ang inutantawan and then sisay ang masurunod. Tama ka, buong araw sa Amerika, mag-walk-in ka lang sa mga vaccination site regardless kung anong trabaho mo or what, babakunahan ka. Talagang sobra bastante ang sa indang bakuna. Hindi sa to, may inaapod na prioritization list. No? Ang number 1, ito mga medical frontliners, mga health workers. Kaning pag sinda na protektahan, makakatabang sa mga taong nagkaka-COVID. And then si mga senior citizen, siyempre sinda si pinaka-at risk. No? And then down the line. So I think iyon ang kasimbagan kung paano ta magagamit na tultul ang limited supply kang bakuna. Doc, aram ko mayo pa man kitang gayong brand na naibakuna digdi except yan Sinovac. Sa imong pag-aadal, Tabik, Doc, base sa eksperyensya kan mga ibang nasyon na nagka-irinot na nagkabarakunahan, manlain-lain na mga brands, which brand would you recommend best? You may or may not answer this question. Garo baga, nakulta ng business na dangog na ang the best brand is the brand that is already available. Okay. Gustuhon taman si Pfizer. Hindi kita pwede maging choosy, Well, sabi ninda, we have the autonomy to choose, pero alam mo, gusto talaga si Pfizer. No, mahalat ako. Kaya lang hanggang nooring ka mahalat. Pag nag-abot yan, how sure are you na matatawanan ka? Pero kaya, Doc, sa US pa lang, grabe na ang supply demand. Demand kang Pfizer, US-based company. Yes. Second
line na lang itong ibang nasyon. Tapos magpaparahalat pa kita sa Pfizer. Correct. So is it worth it to be vaccinated with other brands like Sinovac, even if sabi nga ni 53 or 54% ang efficacy? Yes, because it will give you protection. So ito ang hinahabol ta matawang kang additional protection, no? So may mask ka, may face shield ka. And then tatawang ka pang bakuna. So dagdag na protection para sa satuya. So kung may bakuna na, aprobitsaran ka na. Okay. Ano pa? Ano Doc, ang ano pa? Ano pa ang pwede mong may dagdag pa? Yun akong may hapot pa. So pag halimbawa kita na bakunahan, di man gusto sabihin na sige okay na kita. No? Magluwas na kita na mayong mask, magrukuta na kita. Padagos pa manggiraray ang pag-maintain ta kang minimum health standards, no? Mask, face shield. And saro pang bagay, pag ikaw binakunahan, bako man lang protection mo sa sadiri mo. You are also protecting the people around you. Paano? Kung ikaw na bakunahan, so ang risk mo na magka-COVID hababa, so itong mga kairiba mo, particularly si mga di pwede pang bakunahan, no? Napoprotektaran mo din sila. So, dakol na benepisyo, matatao sa tuya ang pag nagpabakuna kita. Doc, pahabol. Ano talaga ang ano ang practice o kaya may basehan daw na ang sarong health worker na mandated by law na dapat inot na matudukan kaning bakunang ini na magsayuma sa pagbakuna. Igwa siyang diretso, tabi Doc? Yes, yes. In fact, yan man ang abiso sa muya kang DOH, no? Ako particularly, ako ang head cam COVID facility, so I have to talk to my team, no? Na the healthcare workers have the first right to decline, to choose, no? So kung habo ninda, data sinda kaipuhan, data sinda pwedeng piriton. But we will make them understand ang pros and cons kang pagsayuma ninda. So nasa ano talaga na pwede ka man talaga magsayuma. Ta kumbaga ining bakunang ini, bakuning sapiritan. No? Si gusto sana. Di man makakaapektar yan sa iyang assignment. Nagsayuma siya, ano yan, may policy o... Daiman. Mamantabi. Ma-reassign siya sa ibang ward. Daiman tabi, bawal man. Bawal man. Okay. Actually, may nagaput na kayan sa ko, sa rong department, sa laog ng BMC, nagaput siya sa ko. Paano ngaya iniyo? Sa 10 kung ngayang subordinates, 5 dyan habang magpabakuna. Pwede ko ba ning ipalipat ng departamento? Ay sabi ko, dai pwede. No? So, we'll just explain to them na ano ang importansya na kung magpabakuna siya, saka kung ano ang disadvantage pag di siya nagpabakuna. Diyos mabalos, tabi, Doc. Since Salamat. Pag-iriba dyan sa Bicol Medical Center, sa kabos sa mga frontline and health workers, kami po, saludo po sa Indo, sa sakripisyo na ginigibo ning do aral daw para po sa kapakanan kan gabos. So salamat po maray, mabuhay po kamo gabos. Lalo na Salamat. po, Dr. Joey Ranyola. Salamat, Tabi. Salamat. More power. Thank you. Kuya, nakahandal ka pa po ba magparaluwas? Minsan, pag galing dakol mga pulis sa luwas. Nagtutubod ka po ba na may COVID ka? Sa kuya, naman. Paano po? Kasi kung igwa pa man, dahil naman mapararuluwas ng tao eh. Kung sakali po mapabakuna ka po ba? Sa kuya, garod kasi ako, mahika kaya ako, nagdidepende ako kung anong klaseng bakunang dapat para sa kuya. Kasi igwa mo ba ang tao may hika? Halimbawa, sabi na kayo, pag may hika ka, bawal ka lang bakunahan basta-basta. Kasi may dahil side effect sa kung... Nagtutubod po ka mo na may COVID? Mayo. Ano lang yan, trangkaso lang yan eh. Kumbaga ang COVID, trangkaso lang gaw. Kasarong si Manan, at kinalintura ako. Ali ako di Biyernes na aga, paguli ko sa araw. Dala ko TV, napaturog ako. Kalinturado na ako, 37 man lang. Sabado, pa, pag Domingo, kinarigusan ka mana.
Kung sakali po mapabakuna po kamo. Kung si nag-interview sa ko yung nagtawag ang papel na to, nagbakuna na, baka sakali. Senior na pati ko. Kung sakali po mapabakuna po kamo. Daig. Paano po, Day? Baka ako maano sa allergy. Baka ano, ako kaya sa bulong talagang ano sa ano, mga allergy. Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Sa saindong kamautan, tangarig masimbaganan sa indong kahaputan, matuyo, madango, asin matauning kasimbagan. Si Abogado Juan sa Juan in Action. Legal advice. Digdi po sa One in Action, pinagmaraitan na tuyuhon ang saro sa mga amigo ng doktor, si Dr. R.B. Bascuña. Saro po siyang urologist. Daw po, asin dalanon, si Dr. R.B. Bascuña. Pinalad ako na nakaiba sa mga nagkairinot na grupo ng mga doktor na affiliated sa Bicol Medical Center na nabakunahan sa bagong aga. Naging systematic ang procedure kadtong pagbakuna sa muya. Nagkaigwa ning survey before kang pagpapabakuna, tigharapot kami kung sisayang gusto magpabarakuna. Nagsimbag kami duman, tapos tigtarawan kaming information kung narin kami maduman sa hospital, kung saan kami maduman. Pag may oras na tigtaw sa muya, 15 minutes before kang sa muyang schedule, yaong kami duman, taigwang inaapod na orientation. Sa orientation na duman, tigpaliwanag sa muya kung para sa inang bakuna, tigpalihiling sa muya kung ano mga posibleng reaksyon kang sa muyang hawak. Siring man ang mga posibleng expect na aabangan kung ano ang pwedeng maging kaluluwasan ka iniyo. Yaon man duman ang mga pag-take ning samuyang mga vital signs, pagkuha ning BP, pag-check kang samuyang autosat, pag-interview samuya kang sa mga medical history kung igwa ning mga exposure or dating nagkaigwa ning COVID. Ang nainot na doktor na nabakunahan digdiyo sa Bicol, ang pagkakaaram ko si Dr. Mary Jane Uy, ang samuyang Chief of Medical Professional Services. Sa inot, kinabahan takot talaga ako sa bakuna, sa dagom, pero naging okay man yaon man duman ang suporta kang mga kairibanan ming doktor, nagsusurobahan o yan, kagat nga lang yan ning tanga, garuman lang siya si natural na bakuna arog kadtong flu vaccine. So kakabakuna sa bago, may dikit lang na garo paggabat digdiyo, pero other than that mayo man kaming namamati na kakaiba. Sa hiling ko, tama ang nainot na tawan ning importansya ang pagbakuna kang mga nag-aaratubang sa mga pasyente aramtaman ng mga nakakasalamuha kang sa tuyang mga doktor, sa tuyang mga nurses, gingang sa tuyang mga ibang personahe sa laog kang hospital. Iyon ang
hiling, nakakaatubang, nag-aalaga, nag-aataman kang sa tuyang mga pasyente. Ang iba dyan, mga igwaning COVID, kaya so karapat dapat lang na sindang mainot, tanganig may maalaga sa mga nagkakahirilang. Sa inot na komento na nasa isip lang, aram taman po na bako yan totoo na nasa isip lang. Ang COVID po, totoo yan, dakol na pong nagkagaradan, dakol nang nagka-hospital, dakol nang biglaan na nagparanaw sa mundo dahil nga ni sa naulakitan sinda. Tapos inakala lang ninda na simple sa na iniyong trangkaso. Ang COVID kaya iba-ibang mga sintomas kay iniyo. Madepende iniyo sa genetic composition kang sarong tao. Yaw na dyan ang mild sana, pwedeng nagkulog lang si payo mo, di mo naaraman, COVID ka na pala. Kaso syempre pag nagkukulog bagang payota, di taman tulos tigpapa-examine o simpleng kalintura. So nagyaraon dyan si mga asymptomatic sa kasi mga mild na sintomas. Ang mga moderate sa severe, nagkakaararaman tenta, yun yan si may mga kadipisilan sa paghangos, dahil na grabe ang kalintura, dahil nahahali ang sendang abo, yun yan si mga nagkakadarara sa hospital. Ang masasabi ko lang, iniyo kaya natural sa tuya ang sarong bagay na matakot kita kung dahil tayo iniyo aram or kung igwa kitang nagkakadarangog na mga misleading na mga statements or mga kuro-kuro o mga istorya na dahil man talaga napapatunayan. Totoo po na may mga reaksyon, pero bako po yan ang habulta. Ang habulta ang mabakunahan ang kadaklan. Tanganig magkaigwa po kita ng inaapod na herd immunity. Arog po kung magigirumduman nindo ang mga ordinaryong trangkaso na sanangon yan. Nagpuon po yan dati kadtong mga 1918 pa. Itong inaapod ng flu pandemic kang panahon. Winipe out po kaya ng mga 5 to 10 million kang satuyang populasyon. Pero dahil nga ningon yan sa may bakuna na kita, may mga moderno na kitang paagi para masugpo iniyong pandemya na iniyo, magtubod sana po kita sa teknolohiya saka sa siyensa na pagpapabakuna na nakakatabang iniyo para bako lang sa tuyang sa diri, kundi sa tuyang mga kataraid, sa tuyang pamilya, sa mga magurang ta, sa mga aki ta. Asin sa tuyang mga kairiba. Inabot na naman po kita mga kaantabay yung oras ning pamamaaram. Huwag po magpasalamat sa mga nagdaralan sa Facebook Live and of course sa nagdarangog po sa 95.1 Home Radio and sa 97.5 Bangon OKFM. Thank you so much! So inimbitahan mo po, giraray ka mo na magdalan sa sunod na Sabado. And of course, thank you so much, Abogado Juan. Yes, salamat na maray sa tuyang mga guests, kasubago. Siriman po sa Indo Kabus, mga kaantabay sa radyo, siriman po sa Facebook, and of course sa YouTube channel. Lugod, nakapurutan po nito ni di kita kaaraman. Kasi naging maugmak kita. Relax. Ngunyan na Sabado habang po nagdadangog kasi nagdadalan, dito po sa Abogado Juan at your service. Dito po kaya baga sa tuyang programa, sa tama sana kita. Taan tama-tama, ang sala. Salamat po. Ini po si Ate May de Maano. Ini man po si Attorney John Bonga, ang sa Indong, Abogado Juan, at your service. Liwanag ay hinahanap-hanap ng bayan. Kailangang magbuklod sa isang pangarap, hangaring guminhawa, makaahon umangat. Kailangan ng syudad ay taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ibabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan.
tagapagtanggol. Kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban,